Well, I'd just like to finally mention that malaking dagok sa ating ekonomiya itong nangyayari sa atin. We have a divided nation because of this arbitration award being used as a basis for creating dissension sa ating lipunan. Economic projects, I want to mention again, like the 1,100 kilometer long Mindanao Circumferential Railway. Hindi po masimulan dahil walang pagkakita sa China, PBM government, the South, Luzon Rail, yung Batong Bicol natigil so far. Yung Luzon Economic Corridor, nabigyan na ng kaano ng konting detalye na kansela. Yung $850 million China funding for this. At ngayon, dahil na ito ay ating sinisiwalat itong project na to na natigil after 3 years delayed na po, priority project po yan, biglang nagtabas ng $3.5 million consultancy funding ang US, $3.5 million kumpara sa $850 na nawala po para dito sa proyektong ito. And we don't think the Americans will really come out to fund any of these projects. Mga pakitang tao lamang para patuloy na makuto ang ibang mga Pilipino, kapwa Pilipino natin. So we are in a very sad state of the economy, and our national unity is broken. No words can express the crisis that this has brought us to. Kulang ng salita. Ano pa man ang paraan natin para maipakita po ang napakalaking kataksilan at trahedya na nanggaling po dito sa arbitration award project ng Amerikano, kasabot po ang mga proxies po nila. So we're, however, going to end with a positive note. There's still another question, but tapos ko na ito. We are investing a lot of hope in the 20th Senate. Senate? Senate. And dahil po, nakikita po natin yung mga nagawa na po nila Marcoleta, nila Ivy Marcos, and of course the other Luther 7 dito sa the block. So I would also seek the assistance of our true, genuine and conscientious media dito sa krusada po natin na maitulak po itong issues na to doon sa 20th Senate. Yeah. Gusto ko lang po malaman kasi kanina parang obviously ang daming mga characters dun sa mga binabanggit po ninyong tatlo, no? Like Teddy Boy Luxing, Justice Antonio Carpio, kumbaga pati itong sa tungkol sa West Philippines si Tariela. Obviously, kung susundan ko po yung mga statements ninyo, malaki po ang ginagawa nilang pagsira sa bansa natin. Ano po ang mga susunod na hakbang nyo? May mga plano po ba kayo na sampahan sila ng kaso dahil sa pagtataksil nila sa bansa natin? Well, obviously, sa economics, in terms of sovereignty ng ating bansa. At bukod dyan, paano natin mas paiintindihin sa lahat ng mga Pilipino? Kasi obviously, marami pa rin mga Pilipino ang hindi natututukan itong mga ganitong klase ng usapin. Paano nyo po ibababa or ipaparating ang mga ganitong sitwasyon at kalagayan ng ating bansa, lalo na po sa teritoryo at economically, dahil ang kampanya, ang black propaganda po kasi against China ng kasalukuyang administrasyon ay malala talaga. At halatang halata po ang mga kasinungalingan na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. So paano nyo po ito ipapaintindi sa madlang Pilipino? Well, both legal and maybe campaign, information campaign.
ng mga ganitong nangyayari sa bansa. Doon po nung sa TRICOM ng June 5, isa po sa mga pinili kong ipasok sa minutes ay kung paano pumilos ang Asian Century Philippines Institute for Strategic Studies. At simple lamang, sabi ko, humahanap kami ng issue na relevant sa pagkasalukuyang mga diskusyon. Pangalawa, nagpa-fact-checking kami at research ukol sa mga, hindi lamang sa mga detalya na diretsong apektado, kundi sa mga environmental information, history for instance, other studies, gano'n. So 1 plus 2 equals 3. Ano yung 3? Saka kami gumagawa ng individual positions which will clear with each other kung paano magiging stand, either personal opinion or institutional stand over the issue. Yan po ang proseso namin. Wala po kami legal staff. Meron kami legal counsel. Normal naman yan sa isang korporasyon. So we don't have really the wherewithal to pursue this in judicial proceedings. So marami na marami nang pwedeng isampa dito sa mga, tawag ko nga sa kanila kung may long ranger, di marami rin tonto. So maraming pwedeng isampa sa kanila dahil balot na balot sila, sabi nyo nga sa kasinungalingan. At sila ay public officials. Yes. No? But ang direksyon po namin na yung sinabi ni Camento na mas pagtutuunan pa namin ng posisyon ang Senado dahil may nakikita tayong konting hanggang lumalakas ng pananaw at the end of the tunnel. It appears at this point that the Senate will be an independent Senate. It appears at this point. And so, yung hindi namin maipasok sa lower house in aid of legislation, dahil nagbabanggit po ako ng mga batas dapat pong ayusin yung mga batas na yan Yes. Republic Act 9522, National Maritime Law, Archipelagic Act. Kailangan mo ayusin natin yan dahil nagbabanggaan ho ang mga provisions niya. Can you imagine? Kinodify, we made UNCLOS as part of our laws. We made the 2016 arbitral ruling. We codified it as part of the National Maritime Zones Law. And yet yung ibang provision natin ito nagbabangga. So, paano yan? We will be at the convenience of the politicians. We will be at the convenience of the rich people who can afford good lawyers. Yeah, well, anyway, the past 2 years we have been planning such cases of filing legal action. For example, meron silang legal action against red tagging. Bakit sila yung nag-China tagging? Pati si Vice President Sara Duterte, China tagging. Walang nagkakaso sa kanila. We have been studying that. But of course, we being a self-funded operation, we're very judicious in taking action that costs a lot of money. So mag-iingat kami dyan. Dami namin kaso na million na. But we have not really launched any. But if we will have one, it will be this China tagging. Kasi yung argumento nila sa red tagging, kasi yung mga nare-red tag daw, umaharap sa peligro, threats. But that is what China tagging also does. Yes. Pati Vice Presidente, nalalagay sa peligro dahil sa China tagging nila. So it's a real issue that can be raised legally. But hindi pa namin, meron kami nakausap na abogado, but after some time, nawawala ng gana kasi maybe because we cannot pay as much as they require. Of course, I
discussion like this, we start missing our old colleague na si Attorney Pagya. I don't know if anybody still remembers Yes, I him. know him. Alan Padilla. Si Alan Pagya. Alan Pagya. Passed away. Wala na siya. Wala na. So there are other actions, revolutionary actions that we discuss, no? But we have to wait for the conscientious in the military to enter the picture. So we settle on the political action, which is to work with the Senate, which offers some real hope in this coming next 3 years. No? And of course, finally, sa political action is to have a Sara Duterte victory in 2028. First, of course, that is premised on a victory against the impeachment project ng Amerikano and American proxies dito sa Kongreso, sa legislature. So after that victory, then the 2028 victory of Sara Duterte. No, there is a clear political path towards liberation again of the Philippines. Yes. Kathy. Maybe it's also high time po para manawagan po kayo sa mga kababayan natin. Kasi ako naniniwala po marami pong mga silent majorities na naghihintay lang ng pwedeng na tumulong sa inyo. Tumulong sa mga Pilipinong ang tanging layunin ay maging mapayapa at maunlad ang ating bansa. Well, Okay. Siguro ito po yung pagkakataon para manawagan po kayong dalawa. Ang aming role ay napakaliit, kaya napapaliwanag ng mga issues at katotohanan. At nakikita naman natin at natutuwa tayo, nagagalak tayo, na nakikita po natin milyon-milyon Pilipino ay kasama po dito sa laban na ito. Not everybody is able to articulate it the way we do in clear issues, facts, historical information, and so on. But I believe even the smallest fish vendor in the market knows at heart that that is a big problem. They do not like what is going on. I don't believe they believe. That is why Marcoleta won. That the West Philippine issue is a real issue. At natalo si Tolentino. I don't believe that there is really that great bias against China. Maraming tumutungo na lang dun sa issue ng China kasi nga yun ang feeling nila, yun ang general bias. Pero ang pakita naman ng North Asia Survey, up to 94% of the population ang tunay na alalahanin inflation, kriminalidad, corruption, and so on. But to take political action, it takes a political elite. We are the political elite. We are part of the political elite. And we have to strategize the political action, which we are doing in our explanation of our intended lobbying efforts sa Senate. That is a political direction that we hope more people will take. We have no choice because we are waiting for the revolutionary option to ripen. Hindi pa yun ang revolutionary option. But of course, we are not afraid to say that the Philippines really require a revolution kung gusto natin makita ang just society. I think it is fit, appropriate to explain that ang kalaban hindi lang si BBM, hindi lang si Marcos at yung mga korap na nakapaligid po kay Marcos today. The financial and economic oligarchy. Kami lang po nagbabanggit ng pangalan ni Manny Pangilinan. Yan po ay isa sa pinakamalaking kalaban po ng bayan. Dahil po siya po ang may kontrol ng maraming mga politiko. Yung Tulfo, dinidevelop nila yan. Meron pang mga batang politiko na kita na namin. 10 years before, they are being developed into presidential candidates, nakikita na namin. Hinuhubog na ng Amerikano, makikita po ninyo. If you watch our shows, lumalabas po yung mga tinatabihan na ng mga Amerikano, mga batang politiko. Pasig pa. Hindi pa panahon na magsalita ito po yan. Nulan So talagang yan, we Filipinos have to learn to think 10-20 years ahead. Yes. Kasi yan talaga ang labanan, 10-20 years po ang mga labanan.
Si Zelensky, 20 years ago pa, hinahanda ng Amerikano, komedyante. Yes. Kita natin ang resulta sa nasakuna, grabing sakuna po para sa Ukraine. Ukraine will disappear from the map. Malapit na, ilang buwan na siguro na nalalabi. Anyway, sorry, yun talaga ang deep emotional involvement natin dito sa struggle ng mga bansa and ng mundo para matapos na po ang 500 taong kolonyalismo ng kanluran. Yan ang talagang labanan. It is a global human civilizational battle now. And final word ko po, it is a choice between forever war na ating nakita itong 500 taon sa ilalim ng Western imperialism to a era of forever peace sa mga darating na dekada at panahon na kita po natin sa Asia. Meron mga maliliit na mga gera-gera over history. Napaka dalang po yung mga gera ng mga papakusapan. Sa 1,000 taon ng Chinese civilization, 2 taon insidente na lumusog ang China sa Japan. Not because it was the Chinese, it was the Mongols. Mga Mongols na sumakop sa China ang nag-invade sa Japan. So China itself has never invaded anyone around the region. And we have never been at war really with any other country among the members of the region, member countries. Yan ang ibabahagi po natin sa human civilization, forever peace and prosperity. We can go on and on about that, but I think we should try to end. I'm sorry for the miscoordination case. We don't know. It could have been sabotage. Her link could have been cut off just today. We don't know. We'll find out what happened.